Mga kabombo, kasalukuyan ngayon nagsasalita si Senator Ronald Bato sa ating likuran at ikinikwento ng senador ang kanyang naging karanasan sa umano'y paghabol at pagharang sa kanya ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation. Sa ngayon ay pinapaliwanag ni Senator Ronald Bato kung paano siya dinampot at hinawakan at pinilit na umano'y pusasan. Pakinggan natin siya, mga kabombo. Salamat ako sa iyo, sir. Salamat at nabigyan mo ko ng advance info na meron akong araw. Thank you. At naka-enjoy ako na 6 months by my lanusam. At nakapag-Bible study ako ng husto for 6 months. But sir, how long will you do this? Like, hanggang kailan? Hanggang kailan po ito? What if, diba? Though we understand you're still looking for the approval from the Supreme Court, pero worst case scenario, I have no plans. Bahala na si Lord. God's plan is superior to everyone's plan. In the meantime, ang plano niyo po talaga mag-stay muna dito sa Senate? Oo. Ilang pa lang alam kung gano'n katagal. how long? How long sa Hindi ko alam. Sir, Basta I'm just hopeful sa Supreme Court na sana panindigan nila yung ating soberanya. Yung mga sana. How do you react? Hindi lang para sa atin, kundi para sa lahat ng Pilipino. But sir, coming here, did you expect na may mga NBI dito or totally wala kayong idea Wala na ko merong idea. pwedeng arrest na Wala akong idea. Sir, how will you react sa sinasabi nilang ginagawa ang Senado na parang, alam mo yung pinagtataguan o parang sanctuary? It was mentioned actually by Attorney Torion earlier na parang ginagawa lang to para at least mag-protect at hindi na ma-arresto yung tulad mo na meron talaga mga warrant of arrest. How will you react Alam to mo that? kung ang isang barangay doon sa Cotabato, kaya sa Maguindanao, isang barangay ay willing na protektahan ako na hindi nila ako i-give up. How much more ang Senado na institusyon na nagpasa ng resolusyon na dapat hindi isusurrender ang isang Pilipino ng basta-basta doon sa foreign court. Meron kami resolution, so we have to stand. We are the lawmakers. So we have to observe the law. Yun pa sinabi ng aming kuwan. Policy yun eh. National policy yung ginawa natin. Dapat ganun. Driving ka kahapon kay General Samonte? Well, sinabi ko na sa kanya na, Sir, pariote PMER. Pariote PMER. Kung magpalit tayo ng papel, ikaw na sa papel ko, at ako ang magiging Sergeant at Arms, magpapakamatay ako para sa iyo, protektahan kita. Hindi lang bilang isang PMER, kundi bilang Sergeant at Arms dito sa Senado. Protektahan kita. Pero anong ginawa ninyo? Hindi allowed it. Hey, General. But it has a guidance of the SP, Yeah, guidance of according the to SP. him. Yeah. So how do you feel about Senator Soto? How do you feel about Senator Soto? Hindi ako galit sa kanya. I'm just so sad. Taas ng respeto ko sa kanya. Very You're sad. sad because he allowed it to happen. Allowed, facilitated, or what? Hindi lang. At yan, mga kabombo, narinig natin ang naging pahayag ni Senator Ronald Bato de Rosa. Kanina nga, mga kabombo, ay humingi ulit ito ng saklolo si Senator Ronald Bato de Rosa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sana ay tulungan siya ito at protektahan siya sa nakabigyan ng warrant of arrest para sa kanya mula sa International Criminal Court kaugnay ng umano'y pagkakasangkot sa war on drugs ng dating administrasyong Duterte. Ayan muna mga latest updates mula dito sa Senado, mga kabombo. Ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, boom!